We celebrate today the heroism of all those who fought here in Bataan. And we celebrate the peace that was hard-earned by the blood and the sacrifice of all our servicemen, not just Filipinos, not just Americans, but also those who fought bravely for their own countries. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita sa Araw ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan kanina. Dito muling kinilala ang katapangan ng mga Pilipinong nakipaglaban at nagbuwis ng buhay para sa bayan kahit pa bumagsak ang depensa noon ng bansa sa koridor sa Bataan noong April 9, 1942 sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagresulta naman ang Bataan Fall ng Death March kung saan sapilitang pinaglakad ang hubigit kumulang na 76,000 na bihag na sundalong Pilipino at Amerikano ng halos 100 kilometro mula Bataan patungong Capas Tarlac. Bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan, nag-alay ng bulaklak ang Pangulo sa dambana ng Kagitingan at bilang pagpupugay sa mga veteranong Pilipino at Amerikano ng World War II. Ayon kay Pangulong Marcos, ang kanilang kahangahangang kwento ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa kasalukuyang henerasyon. Nanawagan si Pangulong Marcos na tularan ang mga iniwang halimbawa ng mga bayaning Pilipino sa pagsusulong ng mga adhikain na nagpapabuti sa buhay ng kapwa Pilipino sa pamamagitan anya ng tunay na pagseserbisyo at sakripisyo para sa bayan. Ayon kay Pangulong Marcos, ngayong paggunita ng Araw ng Kagitingan, dapat matuto ang lahat sa aral ng nakalipas, partikular na sa naranasan noon na gyera ng Pilipinas. We celebrate the lessons that have been learned through this very terrible hardship and very terrible experience. The lessons that we learn are that the solution to war is not more war, and that the solution to war is only peace. An honorable peace that is arrived at by the different parties involved in having a hand and a voice in achieving that peace. Sa kabila nito, ayon sa Pangulo, may ibang mga bansa pa rin ang hindi natututo sa aral ng nakaraang mga digmaan. We are a little bit disappointed to see that the world, parts of the world, and many countries in the world have yet to learn that lesson. And we hope that that peace will be brought to us soon. Kaugnay nito, ayon sa Pangulo, patuloy ang paghahanap ng mga paraan ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at gawing mas matatag ito. Ang Japan at Estados Unidos naman nangako ng patuloy na pagpapalakas ng alyansa sa Pilipinas. Ayon kay Japanese Ambassador Endo Kazuya, patuloy na gagawa ng paraan ng kanyang bansa upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Japan is determined to never allow the devastation of war to be repeated ever again. We will continue to make every possible effort, seizing every opportunity to safeguard peace. Inanunsyo naman ni U.S. Deputy Chief of Mission Robert Ewing ang gagawing balikatan exercises sa pinakadulong hilaga ng Pilipinas sa Batanes. We will conduct Special Operation Forces training in Batanes, the first time in the northernmost point of the Philippines has been incorporated into a balikatan exercise. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.